Graduation season na naman at kasabay niya ng ilang kwento ng pagsisikap ng ilang mag-aaral na tiyak na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Narito ang unang balita. Naghirap, nagsikap at nagtagumpay. Yan ang naging buhay ni Ariel Quiyom sa bayan ng San Fernando sa Camarines Sur. Anak ng mga magsasaka si Ariel. Dahil pawang mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga magulang, hindi naging madali ang buhay sa kanilang pamilya. Sa murang edad ni Ariel, kinailangan niyang kumayod para makapasok sa eskwela. Naglalakad kami ng mahigit 1 oras papunta sa bundok, sa farm po para tulungan sila mama. Magkakarga po ng mga mabibigat na bagay. Yung papasok ka sa school, walang baon. Swerteng nakakuha siya ng scholarship sa Ateneo de Naga University. Kahit paminsay hindi nakakakain, nagtiis si Ariel. Sa kanyang pagpupursige, ang anak na magasakang si Ariel nakapagtapos ng cum laude sa kursong accountancy. Yung hirap na pinagdaanan po nila mama and nila papa. Parang sila po yung naging inspiration ko talaga na gusto ko makatulong sa pamilya ko. Nakayanan ko po. Graduate pa akong cum laude. Kaya masaya pa ako. Sa Ateneo de Naga University rin, hindi lang tagumpay sa pagkatapos sa pag-aaral, kundi tagumpay rin sa pagiging tanggap ng lipunan ang naranasan ni Emma Bueno. Bilang isang trans woman, pinayagan siya ng kanyang eskwelahan na magsuot ng pamabaeng damit sa kanilang graduation. Roman Joseph M. Bueno. Labis ang saya ni Emma. Aniya, isa ito magandang graduation at birthday gift na rin para sa kanya. It made me emotional, like super maugmahon po akong maray, like I was really happy and I was so grateful kasi I think it's yun yung pinaka the best gift that I have ever received. Larawan din ng inspirasyon ng education student na si Jomar Mangkok sa Tacorong City. Sa kabila kasi ng kanyang rheumatic heart disease, hindi ito naging hadlang kay Jomar para makapagtapos. At kahit nga may nakakabit na oxygen at kahit sakay ng isang wheelchair, abot langit ang ngiting nagmarcha at tumanggap ng diploma sa kanyang graduation si Jomar. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin si Jomar sa ospital. Lumalaban at patuloy na nagiging inspirasyon sa iba, lalo na sa kanyang pamilya. Para sa unang balita, Cecil Villarosa reporting.